Let us open our Bible on Isaiah chapter 40, verse 31. Please read. Praise the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. All right. Ayon sa choir, stay strong. Magpabilin nga makusganon. Responsibilidad nato nga magpabiling makusganon sa atong kinabuhing Kristohanon. Napaka-importante po ito. Nagpahayag na ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang banal na salita at kahit paman sa kanyang revelation itong New Year na yayanigin niya tayong lahat. At tanging matibay lamang ang makapagpanatili sapagkat ang hindi matibay tatanggalin talaga ito ng ating Panginoong Diyos. The purpose of the so-called shakening is to remove the shakeable and to let all the unshakable remain, that they may receive the unshakable kingdom of God. So responsibilidad natin, pagtibayin ang bawat isa sa atin sa ating buhay Kristiyano. Praise the Lord! Praise the Lord. Failing to do so, hindi natin ito gagawin, we cannot escape damnation. Kaya nga sinabi dyan, how can you escape if you neglect the great salvation? Paano ka makaikyas? Paano ka makatakas sa kapahamakan ng kaluluwa mo kung in-neglect mo ang dakilang kaligtasan? Now, how do you neglect salvation? Magluya-luya ka, mag-isi-isi ka, magpapili ka sa mga pagsulay, magpatayog ka, magpauyog ka, magpashaken ka, mo na gipasabot ka ng klase nga attitude, you neglect your salvation because you refuse to be strong in the Lord. Inana ang kaluwasan. Muna maingon ang Diyos sa mga tao nga, I do not know you, you worker of iniquity, depart from me, because they neglect to be strong in the Lord. Di man sila gusto magmakusganon sa Diyos. So ano nga yung mangyayari? Manaig ang mga kahinaan. Sino ang winner sa mga kahinaan ng mga tao sa sanglibutan ito? Si Satanas. Kasi yun ang masisila niya. Yun ang mabibiktima niya. Look at the Bible. Sino dito ang mga nakukuha ng tao, yung mga tao na magkakasala sa mga tukso? Yung mga mahihina. Ayaw magpakalakas sa Panginoon. They neglect to be strong in the Lord. They neglect to strive for their salvation. Kaya, stay strong. It is your responsibility para sa kaligtasan mo. Manatili kang malakas sa Panginoon. Do not neglect to be strong in the Lord. Praise the Lord. Huwag mo talagang in-neglect yan. 100% yan. You cannot escape damnation. And there is no such acceptable reason. Walang reason na ma-accept sa pagdating ng panahon. Kahit mag-file ka pa ng 1 million reasons para kunwari ma-justify yung paghihina mo sa buhay mo, there is nothing that can be accepted because you refuse to be strong. Ang utos ng Diyos sa atin, be strong. Para kung yanigin ko kayo, hindi kayo matitinag. At sino mang hindi matitinag, manatili, siya'y tatanggap ng karya ng Diyos na hindi rin matitinag. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga yung prayer ko, Jesus, yung mga nakarating ngayon, busugin mo sila, punuin mo sila, na hindi masayang yung kanilang pagparito dahil nagsikap sila. Praise the Lord! Ganun ka-importante. Tingnan mo yung 5 foolish virgins, tsaka yung 5 wise virgins. Di ba nakalagay doon, they that are ready? Kasi handa sila eh. Nagsikap sila. Pinakita nila. Spiritually, they are strong. Bakit? Walang kasalanan na nakadaig sa kanila.
They are pure in the eyes of God. They possess the Spirit of God, the Holy Spirit, because that is the sign you are clean. Walang weaknesses, walang kasalanan naka-invade sa buhay mo. Wala. Dahil nagpaka-strong ka sa Panginoon. Hindi sa sarili mo, sa Panginoon ka magpaka-strong. Kasi wala tayong kaya eh. Kaya nga sinabi ko na dito, 3 ang makapangyarihan sa existing ng universe. First, God. Second, the devil. Third, human. Human can never be greater than the angels, together with the fallen angels. Fallen angels or angels in heaven who are faithful can never be greater than God. There is no above God. Kaya, ganun pala ang sitwasyon natin. Wala pala tayong kakayahan sa mga fallen angels na yan. Be strong in the Lord. Kasi siya lang makapagbigay sa atin ng katagumpayan. Kasi sigurado talaga, papatayin ka talaga ni Satanas. Huwag mong sabihin. Alam mo, anong description ni Satanas? Siya yung pinaka-wild beast na walang awang papatay. Nang sino man na gusto niyang papatayin. At sino ang kanyang target papatayin? Tao. Kasi dito sa atin yung inggit niya. Dito sa atin yung kanyang envy. Kaya therefore, huwag paisi-isi sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Huwag magpaisi-isi talaga. Kaya nga 3 ang dinescribe dito. He will kill you, He will steal, and He will destroy you. Wild beast yan siya. Hindi yan, walang awa yan. Eh ngayon, sino makaligtas sa iyo? Only the Lord. Only God. Only Jesus. Therefore, be strong in the Lord. Now, sinabi dito, they that wait upon the Lord, it is your obligation to renew your strength. Kung ang insurance ng mga malalaking tindahan, obligasyon nila to renew before it will expire, bago mag-expire. Marami niyang napurdoy na hindi nakapag-expire ng insurance, bigla nasunog yung tindahan nila. Di nakabawi, purdoy. Maraming mga kaso sa sasakyan, nabunggo, hindi na-renew yung insurance or registration, talo sa kaso. So wag nating hayaan mag-expire ang ating strength, spiritual strength. Renew on time. Renew day by day. Bakit? Naghihintay tayo sa Panginoon. Ano palang hinihintay natin sa Panginoon? Basahin natin. Let us therefore focus. Anong hinihintay natin sa Panginoon? Isaiah 25 verse 9. Praise the Lord. And it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Yan. Ang hinihintay natin yung kaligtasan. Lo, this is our God. We have waited for Him. He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. So yung hinihintay natin yung kaligtasan. And don't be fooled. Ayaw pagpa-deceive, nga dugay pa ng kaluwasan. Ayaw pagpa-deceive, dugay pa ng kaluwasan. No. Let's believe the Bible. Let's believe the Word of God. Nga ang kaluwasan, kano sa na mahitabo ang kaluwasan? Sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, patay ka man, buhi ka man, kwaong ka dinhi sa kalibutan. Luwason ka niya sa Great Tribulation, luwason ka niya sa matawag nato nga kung buhi ka sa reign of the Antichrist. Luwason ka niya sa resurrection, nga dili ka maagto sa left side sa mga kanding padulong sa impyerno. Luwason ka sa Diyos. Sa first resurrection, secured ka na. Kung buhi ka, rapture ka, secured ka na. Muna'y kaluwasan nga atong ginahulat sa atong Ginoong Hesukristo. That is what we are waiting for. O unsa may gi-describe sa Bible, unsa kadugay ang atong paghulat. Basa, Revelation 22 verse 12. Praise the Lord. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Yes, quickly. I come quickly. Ang paghintay natin sa kaligtasan natin, quickly. Bilis. Paspas kayo. Oh, wa ba mo kabantay pila na ka mga anak sa Dios nga wala na dinhi kauban nato. Very quick, di ba?
Once upon a time, my father and my mother are still living. Once upon a time, all our brothers and sisters in Christ are coming to worship God together with us, but they are no longer with us. Time will come, we will be like them. Quick lang, madali lang. Hindi natin pwede ito na bigyan ng space yung pag-isi-isi, bigyan ng space ng pagluya-luya. No, hindi ka kilalanin ng Diyos. God will never recognize you. Ang nire-recognize ng Diyos, yung hindi nasi-shake. Yun ang gusto ng Diyos, makita sa bawat buhay natin. Praise the Lord. Yun. Nag-warning na nga ang Diyos sa atin na isi-shake tayo according to the gospel, according to the revelation of our Lord Jesus Christ. So habang naghihintay tayo sa Diyos, renew your strength. Huwag mong pabayaan yan manghina. Huwag mong pabayaan yan na manghina ka, ma-shaken ka. Huwag. Huwag talaga. Obligasyon mo talaga pagtibayin yung sarili mo. Quick lang. Ngayon, dapat tayo na naghihintay sa kaligtasan ng Diyos, dapat hindi ka mapahiyaan. Hindi ka mapahiyaan. Minsan, mga iba pa magsabi na, mas may pamangko agasimba, mas buutan pamangko kaysa nila. Who told you? Maglisod man gani, maluwas ng gasimba, kanapang way simba-simba. Asa man ang logic, ana? Where is the logic? Maglisod pa man gani ang righteous nga nagasimba. Kanapakang way simba-simba. Asa ang logic? Gani ingon ni David, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Asa man din nato makita ang punuan? Di ba na dinhi sa balay alampuanan? So kung ikaw sa nga, mubulag ka sa punuan, di ka magbunga. Imposible magbunga ka. Kita mo sa nga magbulag sa puno. Tanawa, mamunga ba na? Patay yun na. So maupo na sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kailangan renew your strength. Renew your strength. Renew your strength while waiting for your salvation. And ang atong paghulat, very quick, dali ra kayo, paspas ra kayo. And make sure, ikaw nga nagahulat kaniya, di ka mapaulawan. Basahon na to kana. Di ka mapahiyaan. Psalms 25 verse 3. Praise the Lord. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Yan. Oo, walang maghihintay sa iyo na mapahiyaan. Mapapahiyaan sila na nagtatransgress without cause. Ano ba yung without cause? Walang dahilan, nanghihina layon. Walang kadahilan-dahilan na offend. Walang kadahilan-dahilan huminto sa paglilingkod sa Diyos. Walang kadahilan. Anong idahilan mo? Pagsubok? Sinabihan na tayo ng Diyos na yung mga pagsubok na yan, precious yan para sa atin. Huwag mong ipanghina yan. Huwag mong ikastumble yan. Ang pagsubok, precious yan. Importante yan. Kasi yan yung ebidensya na umibig ka sa Diyos, hindi kayo nayanig. Yan yung ebidensya na nire-renew mo yung strength, kaya hindi ka nayanig. So, yung nagtatransgress without cause, ito yung mga tao who refuse to be strong in the Lord. Ito yung hindi nagpapalakas sa Panginoon. Hinahayaan nila yung diablo manaig sa buhay nila. Kung nag-utos ang Diyos, magpakalakas kayo sa Panginoon, ang diablo naman magpanghina kayo sa Panginoon. Baliktad. O kaya sa buhay natin, huwag mag-isi-isi, hindi ka kilalanin ng Diyos pagdating ng panahon. Magluod-luod ka, luoran ka sa tubangan sa Diyos. Way luoran din makasulod sa langit. Walay emosyonal makasulod sa langit. Be true and faithful to God. Kung gusto sa Diyos sa atong kinabuhi, set aside the work of the flesh. Walk after the Spirit. Do not walk after the flesh. Ilabay na. Mortify the deeds of the flesh. Praise the Lord. Walk after the Spirit. Bitaw nag-warning si Lord Jesus Christ. Gawas ka mo. Magdumili sa inyong kaugalingon. Digin mo kasulod sa langit. Unsa man ang imong kaugalingon? Emotional. Daghang gayong kya sa imong kaugalingon. Forget it. Tutok kay Jesus Christ. Kay si Jesus lang ang dalan. Si Jesus lang ang kinabuhi. Siya lang, wa na ilain. No option, no choice, in order
to follow Him. Be strong in the Lord para ma-overcome nimo ang imong flesh, ma-overcome nimo si Satanas sa imong kinabuhi. That's it. Di ka ma-move. Kaya nagpakusganon ka man, nagpakalakas ka man dyan sa ating Panginoong Diyos. Hindi ba yan lahat namatay? Ma-resurrect sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron ding ma-resurrect sa shame. Kaya nga sinabi dyan, they that wait upon the Lord, dapat hindi ka sa shame. Hindi kay papunta ka sa shame because you transgress without cause. Bakit transgress without cause? Lahat na kasi ginawa na ng Diyos. Lahat kasi ginawa na ng Diyos. Wala nang kulang. Kompleto na ginawa na ng Diyos. Siya na ang lahat nag-initiate. Siya na lahat nagbigay ng himplo. Siya na lahat nagbigay ng warning. Siya na lahat nagbigay ng instruction. Siya na lahat nagbigay ng katotohanan. Siya na lahat nagbigay ng instruction sa buhay natin. Pag hindi ka pa maligtas, you transgress without cause. Wala ka ng dahilan magamit. So, papunta ka na lang sa shame. Kaya nga, tingnan mo sa book of Daniel. Basahin natin. Daniel 12 verse 2. Praise the Lord. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yan. Hindi lahat. Sa resurrection, papunta ng kaluwalhatian, meron ding kapahiyan. Everlasting shame. Sino itong everlasting shame? Who transgress without cause? Sino yung nag-transgress without cause? Hindi nagpakalakas sa Panginoon. Refuse to be strong in the Lord. Kasi pag hindi ka nag-refuse, pag hindi mo nineglect na maging strong ka in the Lord, pag nagpakalakas ka sa Panginoon, guaranteed by God, you can overcome sin. Guaranteed by God, you can endure unto the end, having the salvation. Guaranteed by God, matagumpayan mo ang lahat. Kasi siya, ang lahat gagawa na sa buhay mo. Nagpakalakas ka sa Panginoon eh. Yan ang importante ngayon sa buhay natin. Now, ano itong ibig sabihin? And they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Kailan nangyari dito sa Bible na sinalita na sila'y isinakay ng Diyos sa kanyang pakpak katulad sa agila? Di ba sa panahon sa Ehipto na sila ay naging slaves dahil namatay na yung kilala ng hari na si Jose? Nagkaroon ng hari na hindi nakakilala kay Joseph. So, nagkaroon sila ngayon ng objective. Baka ma-overcome tayo ng number of people of the Jews. Let us put such way na hindi sila magrami. Let us give much labor for them. Pahirapan natin sila ng mga labors. Utusan natin sila magtayo ng mga pyramids. Utusan natin sila maglahat ng mga trabaho na mabibigat. At dagdagan natin ang parusa sa kanila. That is spirit of slavery. Di ba pinadala ng Diyos si Moses para sila dalhin doon sa land of promise? Anong description, anong describe ng Diyos? Anong metaphor ang ginamit ng Diyos? Katulad sa isang agila. Basahin natin yan. Exodus 19 verse 4. Praise the Lord. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Yes. Nakita ninyo anong ginawa ko sa mga Egyptians. Anong ginawa ng Diyos sa mga Egyptians? Yung 10 plagues. Yung last plague, kamatayan ng mga firstborn. Bakit nakatakas sila sa kamatayan ng firstborn na yan? Because God said, when I see the blood, I will pass over you. O, di ba nangyari? Naligtas sila. So, binitawan sila ngayon. Ang dinescribe dito, nakita ninyo anong ginawa ko sa mga Egyptians, meaning to say, even how strong was the Pharaoh, but yet God still stronger than Pharaoh. So yun, ginawa ng Diyos na mapildi yung Pharaoh na yan, yung hari na yan. At sinakay ko kayo sa aking bagwis.
katulad sa bagwis ng agila, at dinala ko kayo dito sa sarili ko. Anong ibig sabihin yan? Dati, tayo ay slave of Satan because of sin, and by the blood of Jesus, by the offering of Jesus, by the Lamb of God, which is Jesus Christ, which is being offered, we are being redeemed, we are being released from the captivity of sin, and He brought us by the wings of God unto God, being reconciled to God. Yan yun. Kaya kailangan be strong in the Lord, kasi ang Diyos ang gagawa ng lahat. Paano niya i-defeat si Satanas sa buhay natin? Paano niya tayo dalhin balik sa Diyos? Siya lang makagawa niyan, wala nang iba. Praise the Lord! Hindi natin kayang gawin yan in our own way. Hindi yan. Basura lahat ang pamaraan ng mga tao. No one is righteous, no not one. There is no such any option. Only God can do it. Siya lang. Kaya be strong in the Lord. Sintro tayo sa ating Panginoong Kristo, sa ating buhay na Diyos. Nag-iisa lang siya, makagawa niyan. Hindi na tayo kailangan pa maglapit pa sa mga quack doctor, maglapit pa tayo sa mga malalaking bansa para maligtas tayo. Wala, hindi na kailangan yan. God is enough for you to bring into His kingdom. God is enough for you to overcome Satan, the devil. God is enough to provide all your necessities. God is enough to answer all your prayers. He is more than enough. Di na siya kailangan ng partner. Kaya nga, be strong in the Lord. Enough na yan sa buhay mo to be saved at makasurvive sa sanglibutang ito victoriously. Praise the Lord. Basahin natin. Deuteronomy 32:11 hanggang 12. Praise the Lord. As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. Ayan, hindi na kailangan ng strange God. He's enough. As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. Hindi na kailangan ng sino pa. God is enough. Jesus is enough for every one of us. Igo na ang Diyos para sa bawat usa sa ato. Ang imo lang nato magmakusganon ka sa Diyos, kay siya ang magluwas nimo. Isakay ka niya sa under His wings. Kaya yung sinasabi na, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Actually, lahat yan. Wala sa atin dyan. Yung they shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Diyos lahat yan. Wala sa atin yan. Praise the Lord. Hindi natin magawa yan. Siya lahat makagawa yan. Ang nire-require lang ng Diyos sa atin, renew your strength. Diyan sa Panginoon, i-renew mo yung strength mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan manghina ka. Huwag mong hayaan ma-stumble ka. Huwag mong hayaan ma-discourage ka. Huwag. Kasi pag nangyari yan sa buhay mo, wala ka na. Basura ka. Talo ka. Kasi wala nang higit kay Satanas. Ang Diyos lang. Kaya napaka-importante sa buhay natin. Huwag mag-isi-isi. Kaya yung pahayag ni Jesus, sabi niya, yayanagin ko kayong lahat. That is for our awareness. Na hindi panahon ito na mag-emotional tayo, mag-isi-isi tayo. Hanggang ngayon, present pa rin yung sarili nating masyadong emotional. Basura yan. Mortify the deeds of the flesh. Hindi yan kapakipakinabang. That is not profitable. Kaya nga sinabi diyan, the flesh profited nothing. Dito tayo magpakalakas sa salita ng Diyos, the Word of God. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The Word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Dito, sa salita ng Diyos. Kaya, come where the Word of God is being preached. Come where the Word of God is being declared. Kaya nga tinan mo, bakit naligtas si David?
Kabila sa daming pagsubok sa buhay niya. Kabila sa daming ups and downs sa buhay niya. But he was saved at the end of his life. Hindi na siya humiwalay sa temple. One thing have I desired, and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ganun. Dito tayo nire-renew ng Diyos. Precious masyado itong ating ginagawa. Renew your strength. Kasi God, He can do it alone. Manaig ka sa lahat ng tukso, lahat ng pagsubok, lahat ng pangangailangan, lahat ng mga deception, lahat ng mga kaguluhan sa mundong ito, lahat ng kinakatakutan ng mundong ito, lahat, ma-overcome mo lahat yan. Dadalhin ka ng bagwis ng Diyos. Imagine that. So, kaya sa buhay natin, habang naghihintay tayo sa Diyos, wag kang mapahiyaan. Alam mo anong prayer dito ni Lord Jesus? Na sa pagbalik niya, meron ditong binigay si Jesus na example or ihimplo na sa pagbalik niya, hindi ganyan ang panahon. Hindi ganon ang ating status. Basa. Matthew 24:20. Praise the Lord. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Yan. Magdalangin kayo ng inyong paglipad, rapture or resurrection, going upward way to meet Jesus in the air. Magdalangin kayo ng inyong flight, hindi sa winter. Don't think, wag mong isipin, matagal pa yan. Maniwala lang tayo sa gospel, quick. I will come quickly. Yan ang paniwalaan natin. Para walang place ang pag-isi-isi. Walang place ang panghina-hina. Laging malakas sa Panginoon. Renew lagi. But pray that your flight be not in the winter. Bakit? Kung winter pala. Ano ba yung winter? Taglamig. Yung nanglamig ka ba sa kainitin, sa paglilingkod sa Diyos? Once yan ang makita ni Jesus, nang lamig ka during sa pagbalik ni Jesus Christ, hindi ka madala. Nang lamig ka hindi ka talaga madala. Iwan ka talaga. Neither on the Sabbath day. Ay, maganda yan kasi Sabbath day, worship day. Maganda yan kasi Sabbath day, wala nang ibang gawain but to worship God. Hindi yan worshiping God on the Sabbath day. Sabbath day means rest. Nag-rest ka sa iyong spirituality. Nag-rest ka sa iyong godliness. Nag-rest ka sa iyong holiness. Nagpahinga ka ba? Ikapoy ka. Pasagda na lang nimo ang imong kaluwasan. Kaya, panahon ngayon magpaka-strong sa Panginoong Diyos. Kahit sabihin mo pa, mubalik kong simba kay nag-fail ko sa akong board exam, huwag mong gawing dahilan yan. Magbalik kong simba, murag hina akong negosyo, huwag mong gawing dahilan yan. Balik kong simba kay murag nagsakit ko. Nya basi hampak to ni Jesus, mabalik kong kadasig. No, forget all those. There is no such other reason. Why? Pagpaka-strong ka sa Panginoon, gusto mo nang hindi ka mapahiyaan sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo, hindi ka maiwanan sa pagbalik ni Lord Jesus Christ na hindi winter, hindi Sabbath day ang flight na mangyayari sa mundong ito. Sino yung maglamig? Sino yung magpapahinga? Yung mga hindi nag-renew ng strength. Pabaya lang. Easy-easy. Kung tanungin mo anong dahilan, siguro isang pad ng yellow pad ang dahilan. Not knowingly, ni isa dyan walang accepted sa harapan ng Diyos. Kung meron man tayong magawa na isang pad na dahilan, bakit tayo nagpaka-strong, yon ang ating gawin. I must be strong in the Lord so that at the flight, hindi ako mapahiyaan.
I want to be strong always in the Lord, renewing always my strength in the Lord because di ko gusto mapaulawan sa iyang pagbalik. Di ko gusto mapaulawan sa resurrection. Di ko gusto mapaulawan kung buhi ko sa iyang pagbalik. Ana, mo ni puno na to, hinungdan, yung positive, wag yung negative, para hindi ka magmahay sa imong kinabuhi. Kaya ngayon pa lamang, kung medyo mayroon kang napifeel na panghihina, wag mo hayaan yan, mabali yan. Once yung panghihina mo, hindi mo ni-repair yan, hindi mo, responsibilidad mo ba yan? Do not blame anybody. Do not blame anybody. Ang kaligtasan, walang sinabi dyan sa salita ng Diyos, you can blame someone. Kaya nga yung blaming one another, walang inaccept dyan ng Diyos sa panahon ni Adam at saka ni Eve. Walang inaccept. Blaming each other, pointing each other, looking each other, wala dyan. Ang instruction ng Diyos sa atin, looking only unto Jesus. Praise the Lord. Yun ang gawin natin. Ang daming mga bersikulo dyan na mag-guide sa atin. Sana yun? Sana natin nilagay. Anong ginawa natin doon? Inapakan lang natin? Anong ginawa natin doon? Binasura lang natin? Wag nating gawing bida yung ating flesh, yung ating sarili. Diyan ka mapapahamak. The flesh profiteth nothing. Wala yan, walang kabuluhan yan. Kaya panahon na magpakalakas lagi sa Panginoon. Renew your strength. It is your obligation to renew your strength. Praise the Lord. You must do it by yourself. Hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yan. Hindi ka pa pwede maghintay na mayroon pang gawin ang tao na ganito, tsaka hindi na. No need yan. Bigla lang eh. Kaya tinan mo mga kamatayan na nangyayari sa mga tao sa sanglibutang ito. Meron nga na post dyan, nagtitinda lang ng gulay, biglang binaril. Tumawid lang, nasagasaan, patay. Don't tell me, wala kang ginagawang pagtawid sa karsada sa buhay mo. Halos daily ka kaya tumatawid. So death can be done instantly na mangyari sa buhay natin. So kaya, do not neglect to be strong in the Lord kaya anytime. Kunin tayo. Wala pa namang sinabi dyan sa Bible na ang kamatayan ng mga righteous, ganito. Walang indication dyan. Basta kamatayan, pugutan ka ng ulo, ma-righteous ka man mahindi, pwede mangyari yan sa iyo. Yan mo mga kamatayan ng mga righteous dito, mga saints dito. Hinati ang katawan, sinaksak ng espada, pinako na patiwarik, pinugutan ng leeg, binato ng hanggang kamatayan. Walang ano dyan. There is no such beauty in death. Kahit ang kamatayan ni Jesus, walang beauty. Tingnan mo yung Isaiah 53. There is no such beauty that we can desire upon Him. He is like a tender plant na walang dilig-dilig, na walang beauty, walang ka-glory-glory. But the Bible says, you are being planted in ugliness. Namatay ka sa kapangitan, kabulukan, but you will be raised in glory. Bubuhayin ka uli sa kaluwalhatian. Ganun. Kaya sa buhay natin, magpakalakas lahat sa Panginoong Diyos. At yung mga panghina-hina dyan, huwag mong hayaan yan na lalo kang manghihina, lalo mong pakinggan yung sarili mo, lalo mong pakinggan yung mga udyok dyan ng mga nanghihina rin. Huwag! Pagalingin mo yan, ayusin mo yan, basahin natin yan. Bakit? Hebrews 12:13. Praise the Lord. And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Yan. Yung papilay-pilay mo na alanganin yung paglakad mo dyan sa kagustuhan ng Diyos na ini-urge sa atin na maging strong in the Lord. Papilay-pilay ka. Dapat yan ay gagaling. Baka maya-maya which is lame be turned out of the way. Yan yung maghatid sa iyo na magsalaag. Hindi ka na ngayon makatultol. Hindi ka na makatultol sa daan na dapat mong tahakin, maghatid sa iyo sa dakilang kaligtasan. Mawala ka na ba? But let it rather be healed. Paano yan magagaling yung kahinaan natin? Magpabadlong ka. Magpakorek ka.
Magpakumbaba ka. Wala nga makapasok sa langit yung mga mayayaman eh. Alam mo mga mayayaman? Nagsalig sa iyang kaugalingon ba? Kakayahan mo na mayaman. Hindi yan makapasok sa langit. Walang acceptable na ni isang karapatan ng isang tao sa sarili niyang pamamaraan na acceptable. I-humble mo yung sarili mo, punuin mo yung sarili mo sa pamaraan ng Diyos, hindi sa iyo. Humble ka. So, kung ano man yung mga panghihina, pagalingin mo yan. Lumapit ka sa Panginoon Diyos, magpakumbaba ka. Baka maya-maya, tuluyan ka nang mawala. Yan ang delikado. Di madalag hurat ang Ginoo. Hurato ni mong Ginoo, waryo. O magi siya nahurat sa millions nga iyang gilumsan. O magi siya mahurat sa millions nga iyang sunog dito Sodom Gomora. Ikaw, isa lang ka. Who are you? O muna, di pinapasabot na sa Diyos. Humble yourself. Praise the Lord. Humble. Ayaw patigas sa imong sarili. Kaya napaka-importante. Isa pa. Minsan, puno ka na sa salita ng Diyos. Marami kinang nalalaman. Kaya mo pang ipagpalit ang spirituality mo sa material. Kaya mo pang ipagpalit ang spirituality mo sa problema. Kaya mo pang ipagpalit sa spirituality mo sa ibang tao. No, dapat wala. Walang makapag-change. Tingnan mo dito, warning sa atin. Sino ito? Basahin natin. Pinagpalit niya. Sige, Hebrews 12:16 hanggang 17. Praise the Lord. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Yan. Baka maging katulad kayo sa isang mangangalunya o maruming tao katulad ni Esau, sa isang morsel of meat, pagkain, bininta niya ang kanyang birthright. Birthright, ito yung salvation natin. Pinagpalit niya yung ma-inherit niya sa kanyang ama. Ang ma-inherit natin na inheritance as firstborn sa ating Ama sa langit, kaharian ng Diyos, kaligtasan. Bininta niya sa panandaliang solusyon ng kanyang kagutuman. Anong nangyari? For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, imbis na kukunin na niya yung blessing, ikiklaim na niya, kaso, nireject na niya yung birthright niya, bininta na niya doon sa kapatid niya, anong nangyari? He was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Wala na. Kahit pa iyak na siya, kahit iyak na siya, hindi niya na mabalik. Yan ang gusto kong iparating sa bawat isa, sa mga anak ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo, yung revelation ni Lord Jesus Christ, malaking kahulugan yun. Isi-shake niya tayo lahat. This is not the time for emotionalism. This is not the time for selfishness. This is not the time about ourselves. This is the time for everyone to be strong in the Lord. This is now the time to renew your strength in the Lord. Do it till death. Huwag mong ipagpalit yan ng anumang bagay sa sanglibutang ito. Quick lang masyado. Darating ang panahon, wala na tayo lahat dito. So, therefore, gusto ng ating Panginoong Kristo, gusto mong mag-flourish. Gusto mong hindi, alam mo yung flourish? Walang sign na manghihina ka. Pag sinabing flourish, you have enough nourishment, you have enough energy, you have enough fertilizer, you have enough everything. So you are being renewed from time to time, from day to day. Saan yan mangyayari sa buhay natin? Last verse, Psalms 92, verse 13. Praise the Lord. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Praise the Lord. Sila na natanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lalabong sa kanyang courts of our God.
lalabong ka dito. Kaya number 1 talaga ang pakana ni Satanas, alisin ka sa pagsamba. Alisin ka sa pagpunta dito sa balay alampuanan. Yun ang pinakamalaking puntos ng dyablo sa buhay ng tao, so that you will be dried up, so that you will be weakened, so that you will be discouraged. Lahat na ng mga bagay na mga negatibo, mangyayari yan sa buhay mo. That is a sign of unhealthiness. That is the sign of being, you are starving to death spiritually. Sign yan na mamamatay na yung spirituality mo, kaluluwa mo. Kaya be planted in the house of the Lord. Matanim ka dito. Every opportunity, maghanap nga kayo ng opportunity na makapunta kayo sa simbahan. Sunday, morning and afternoon. Hanapan nyo yung opportunity yan. Hindi kayo. Ang hanapin nyo ng opportunity yung schedule sa labas. Bilis lang ba ang takbo ng buhay natin? Pag wala na tayo, hindi mo naman magawa yan. Ay habang may magawa pa tayo, hindi mo ginawa. Failure. Be planted in the house of the Lord to make more surer, to make more stronger yung spirituality mo. Huwag mong panghinayangan yung moment, yung time mo. This is the most precious moment of our lives, to be planted in the house of the Lord. Praise the Lord. Kung makinig lang kayo, mag-increase ang attendance sa midweeks. At saka, pati yung Sunday school, huwag niyong i-omit yan. Rejoice to share something. Sa school, nung una, grade 1 kayo, bilis nyo magtaas ng kamay. Elementary, high school, ang galing magtaas ng kamay. Bakit? Merong naglilista Do you think di naglilista ang Diyos sa atin? Tingnan mo yung mensahe sa special number kanina. Wherever you are, He is watching. Wherever you are, He is looking at you. Wherever you are, He is watching. Hindi nyo ibigay ang best ninyo. Magaling lang kayo sa teacher ninyo na literal para lang kayo makagraduate, makatrabaho kayo. Ano man lang yung pagtapos mo magtrabaho, mag-retire ka, magkaapo ka, wala na, burial na ang sunod niyan. Ito naman yung gagawin natin, hindi inyo bigyan ng highlight. Pagsisikap, to be planted in the Lord. Huwag isisihin. Hindi ko kayo binubula. I'm not aftering your money. I'm not aftering anything from you. I can live by God. Praise the Lord. And you can live also by God. So then, don't live. Huwag ka umiwan sa Diyos. Bawat isa sa atin, only God can give us life and salvation. Wala nang iba. I cannot rely on you. You cannot rely on me. But let us rely on God. So ang instruction sa atin, be strong in the Lord. Praise the Lord. Habang may ginagamit ang Diyos, magbigay ng salita ng Diyos, makinig kayo ng husto, ng buong puso. Kaya, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ako, nagsisikap ako sa sarili ko. Marami na nga ako mga schedule hindi ko maatinan because I am occupied with my schedules. But I'm happy because I am occupied with much schedules. Si Pastor RJ, hindi ko na rin yan ma-prevent, kaya wala siya dito. Sabi ko, Sunday ka na doon sa Samal, mag-Wednesday ka na doon, mag-Friday ka na doon. I-establish mo na yung setup ng panamba, pagsamba natin. Do it. At sabi ko sa kanila, lahat kayo dyan, doon na kayo mag-tithes kay Pastor RJ. Kasi nagsimula na siya ngayon, nag-Sunday dyan. Wednesday na siya dyan, Friday na siya dyan. Praise the Lord. Time will come. Pag ma-establish yan, doon na yan, Sister Charity, pamilya niya. Na yan sila doon. Ganon, ang buhay natin. Kaya importante, kayo, may part kayo sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Huwag niyo i-neglect yan. That is the most precious
na gawain natin sa Diyos. Tandaan natin, iiwanan lang natin ang lahat sa mundong ito. But after we are gone in this world, have you done investment in heaven? Nagampanan mo ba yung investment sa langit? At ang Bible nagsabi, only in the works of the Lord shall not be in vain. Be steadfast, unmovable, always abounding the works of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain, because you invested something up in heaven. Kaya sa buhay natin, don't neglect to be strong in the Lord. Magpakalakas lagi sa Panginoon. Number 1 nating kaaway, itong sarili natin. Number 2 na ating kaaway. Number 2 na lang yan si Taning. So, sinong greater sa self natin? Ang Diyos. Be strong in the Lord para ma-overcome mo yung sarili mo na maghatid sa iyo sa kapahamakan. Be strong in the Lord para ma-overcome mo si Satanas para wala ng bagay pa na makapagpahamak sa buhay mo. Kaya sa buhay natin, moment by moment, mamuhay tayong strong in the Lord. Never put any places or any place sa buhay mo na panghihina. Kasi yan ang hinahanap ng dyablo. Panghihina. Weak. Yan ang dinidibor ng masamang espiritu. Huwag niya ipagmalaki yan. Huwag yung gamitin yung weakness nyo na ang tao maawa sa iyo, ang tao mag-sympathize sa iyo. Ano ka? Kay Taning nga yan eh. May mag-sympathize. Mali yung mag-sympathize dyan. Dapat ang Diyos ang mag-sympathize sa atin, sa iyo. Be strong in the Lord. Magsisympathize ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Because you are believing God. You are trusting God. You are obeying God. Siya yung sentro, doon tayo lahat sa Kanya. Moment by moment sa buhay po natin. So to God be the glory. Itong lahat, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. By God they shall run and not be weary. By God they shall walk and not faint. By God. Lahat yan. Without God, you cannot mount up with wings as eagles. You cannot run without wearying. You cannot walk without fainting. But if kung nagpakalakas ka sa Panginoon, itong tatlong ito, mangyari yan sa buhay mo. Because it is God who do it. Siya yung gagawa yan sa buhay mo. Amen? Praise the Lord! Magsitayo.